Brother Eli, bakit po bawal sa inyo ang kumakain ng dinuguan? O, alam mo kapatid, ang lahat ng bawal sa amin, bawal ng Biblia. Ang tao kasi, ang gusto niya, maluwag, walang disiplina. Yun ang gusto ng tao eh. Pero ang Diyos talaga, may mga bawal yun. Alam mo, sa isang mabuting bahay, mabuting panimalay, may mga bawal doon. Bawa, yung tatay mo, babae ka, babawalan kang lumabas pag gabi na. Diba? Sa bahay, bawal yung ikaw maingay pag kami natutulog. Sa isang panimalay, bawal yung halimbawa, may bisita mga magulang mo, nagkakausap-usap sila, naglalaro kayo, maingay kayo. Sa isang mabuti, ano ba yung mabuti sa Bisaya? Maayo. Sa isang maayo nga panimalay, may mga bawal. Ganun sa iglesia na sa Diyos, may mga bawal. Kasi, ang gusto ng Diyos, maayos. Ngayon, pag walang bawal, hindi sa Diyos yun. Kahit ano kainin mo, kahit ano isuot mo, alam mo, sa Biblia, pati pagsusuot ng damit, may bawal eh. Basahin natin ang Deuteronomio 22:5, kapatid na Jerry. Ang babay, dili magsulob og bisti nga iya sa lalaki, ni ang lalaki magsulob sa bisti nga iya sa babae. Kay bisan kinsa nga magabuhat ni ining mga butanga, dulumtanan sa Ginoo nga imong Dios. Nasa Biblia ang bawat bawal sa amin. Bawal kasi ng Diyos, kapatid. Basahin natin ang 15:19 ng gawa. Pakinggan mo. Brother Jerry, pakibasa. Tungod ni ini, ang akong hukom mao, nga dili ta pagsamokon sila, nga gikan sa taliwala sa mga hintil na malik sa Dios. Kundili nga pagasulatan ta sila, nga maglikay sila, gikan sa mga kahugaw, sa mga larawan, o gikan sa pagpakighilawas, o gikan sa mga linuok, o gikan sa dugo. Batas ng Diyos yan nasa Biblia yan Maglikay sila, gikan sa mga kahugaw, sa mga larawan, o gikan sa pagpakighilawas, o gikan sa mga linuok, yung mga binigti, o gikan sa dugo. O, bakit? Tuloy natin, kapatid na Jerry. Kay nahimutan sa Espiritu Santo, og kanamo, nga dili kamo pagdatugan sa labi pang dakong lulan, kay niining mga butang kinahanglan. Nga maglikay kamo, gikan sa mga butang nga hinalad sa mga larawan, o gikan sa dugo, o gikan sa mga linuok, o gikan sa pagpakighilawas. Nga kung kini, pagamatnguna ninyo, makaayo kaninyo. Ayan, sabi sa Biblia yan, maglikay kamo, gikan sa mga butang, nga hinalad sa mga larawan, yung mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyusan, yung mga inihahanda sa mga larawan o mga Diyos-Diyusan. Ugikan sa dugo, ugikan sa mga linuok, ugikan sa pagpakighilawas. Yan ang sinasabi ng Biblia. Nasa Biblia yan, aral ng Diyos yan Ngayon, maaari sabihin, kami gusto kumakain kami ng dugo. Alam mo, nasa sa inyo yan kung gusto nyo kainin ng dugo. Pero kung utos ng Diyos, dapat susunod tayo. Alam mo kasi yan dugo sa relihiyon para sa Diyos, yan dugo, sagrado yan. Ano ba yung sagrado sa Bisaya, kapatid na Jerry? Balaan. Balaan yan dugo Meron kasing kahulugan sa Diyos yung dugo. Basahin natin yung 9:22 ng Ebreyohanon, kapatid na Jerry. Og sumala sa kasuguan, makaingon ako, daw ang tanang mga butang ginahinluan sa dugo, o gawas sa pag-ula sa dugo, walay pagpasaylo. Ayan. Ang tanang mga butang, ginahinloan sa dugo. So, yung dugo ay sagrado yan. At gawa sa pag-ula sa dugo, walay pagpasaylo. Alam mo, banal yan sacred thing para sa Diyos yung dugo. Yan hindi kinakain yan. Yan ay iwiniwisik sa altar para mapatawad ang kasalanan dun sa panahon ng Israel. Ngayon, sa panahon ni Kristo,
dugo rin ang kanyang ipinantutubos sa kasalaan ng tao. Basahin natin yung 20:28 ng Gawa. Matngunin ninyo ang inyong kaugalingon, o ang tanang panon, nga kanila ang Espiritu Santo, naghimo kaninyo, nga mga magtatanaw. Aron pasibsibo ninyo, ang iglesia sa Dios, nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Ang iglesia sa Diyos, gipalit niya sa iyang kaugalingang dugo. So, ang gipalit ng Ginoo para yung kasalanan ng iglesia matubos ay ang kanyang dugo. Kaya yung dugo, sagrado yon para sa Diyos. Hindi kinakain yon ng sumasampalataya. Yan ang sagot ng Biblia, kapatid. Totoo bang alam ng Diyos ang lahat ng bagay? Aling bagay ang sinasabi mo na alam ng Diyos ang lahat ng bagay? Aling bagay? Yung hindi natin na alam, yung hindi natin na nakita na bagay. Alam ng Diyos yung mga hindi natin nakikitang bagay. Pero alam mo, merong mga bagay na hindi pinapakialaman ng Diyos. Hindi niya pinapakialaman yun. Meron tayo kasing free will eh. Binigyan tayo ng Diyos ng, ano ba yung free will, kapatid na Jerry, sa Bisaya? Kagawasan sa Oo, kagawasan. Meron tayong free will, pwede kang mamili. Pasabihin mo nga yun, Brad Jerry? Aduna kitay kagawasan igsuon nga makapamili ko na unsay atong gusto, dili ka nagi hilabtan, dili ka nagikuha ang maong katungod ka nato. Ayun. Pero hindi pinapakialaman ng Diyos yun. Dili ka nagi hilabtan o dili kita sa terminong dili ka nagihilabtan sa Dios ang maong katungod nato. Aduna kitay kagawasan. Binibigyan kanya ng kagawasan, mamili kung anong gusto mo, mabuti o masama, susunod ka ba o hindi. Kaya, nung minsan sa Israel, merong sinabi ang Diyos doon sa Jeremias. Ang sabi ng Diyos ganito, pakinggan mo sa 7:31. Og ilang gitukod ang hatag-as nga mga dapit sa topit, nga atoas sa walog sa anak nga lalaki ni Henom. Aron sa pagsunog diha sa kalayo sa ilang mga anak nga lalaki og sa ilang mga anak nga babay, nga wala nako isugo kanila, ni misantop kana sa akong huna-huna. Nimisantog sa akong huna-huna. Sabi ng Diyos, ano? Basahin natin 19:5 ng Jeremias. Og mingtukod usab sila sa mga hatag-as nga dapit ni Baal, aron sa pagsunog sa ilang mga anak nga lalaki diha sa kalayo, alang sa mga halad nga sinunog kang Baal, nga wala manako isugo kanila, ni kini maghisgot ako mahitungod niini, ni misantop sa akong huna-huna. Di man iniisip ng Diyos yun eh, na yung kanilang mga anak susunugin nila para sa Diyos-Diyusan si Baal, kapatid na Jerry, ano? Ni misantop sa akong huna-huna. Hindi iniisip ng Diyos, hindi alam ng Diyos na gaganunin nila yung kanilang mga anak na susunugin nila para sa Diyos-Diyusan o sa Diyos-Diyos na si Baal. Kaya, yan ang sagot ko sa iyo, kapatid. May mga bagay, libre kang gawin, hindi pinapakialaman ng Diyos. Kaya yung mga Israelita, minsan, gumagawa sila na nasusurpresa ang Diyos eh. Hindi man iniisip ng Diyos na gagawin nila, ginagawa nila, napakasama eh. Hindi iniisip ng Diyos, wala sa kanyang huna-huna. Yan ang masasabi ko nasa Biblia, kapatid.